Startup Podcast PH is co-produced by Sprout Solutions, Aperon, Tuala, Simf, Sekuna, Red Circle Global, Maroon Studios, and Aim High. Check out our partners in the description. Welcome sa Startup Podcast PH, inspiring more Filipino entrepreneurs and innovators. We're live now in Facebook. Hello. And we have School of Profits, community for anyone who's interested to make money online. And we have the founder and visionary Kirk Roldan. Hello, Kirk. Kamusta? Good evening, Johnny, and everyone. To everyone who's watching right now, good evening, Pilipinas. Mag-ingay. Ayan. So, Kirk, you're from where in the Philippines nga ba? I'm from Mindanao. Surigao City. Sa mga Surigao Bisaya City. dyan, hello. Good evening. Wow, and Oo. and yun yung amazing thing dito, no? So actually, you're one of the experts who's making money online, and I think you wish to parang i-share ang abundance and ang blessings na ito sa iba pang tao. So sige, let's talk about School of Profits, but maybe later pag-usapan din natin yung iyong story, kung paano ka nga ba kumita online, paano ka nga ba nakakuha ng mga clients, and why you really want to do this now, this School of Profits. Pero Kirk, let's start with the question. Ano nga ba ang School of Profits? All right. So, everyone, to everyone who's watching right now, thank you so much sa mga members dyan ng School of Profits. Hello. And by the way, brother, thank you so much for having me here. I really appreciate your time and effort. You are dedicated to doing this every week. Grabe yung dedication sa ganun, guys. Our pleasure. Oo. So, as long as we can help individual, so let's do it. And all right. So, brother, School of Profits. Actually, naisipan ko yung pangalan na yan like a month lang, this July or katapusan ng June. But I've been teaching SEO since 2014, 15. I started from there. And then 2018, 2019, I've been teaching a lot of people when it comes to SEO sa international naman, bro, targeting international people, clients, kasi the goal is to get clients. Hindi ko kasi gino-goal to get clients sa Pilipinas. That's why grabe, I'm preparing every day, nag-i-English pa ako, gumagawa ako ng content, YouTube content, and then hindi ako ganun kagaling mag-English, so nahihirapan talaga ako, I use different strategies like teleprompter, nagbabasa pa ako ng English books and everything just for me to become well known in SEO, teaching international people. But then again, last year ko pa siya na discover sa sarili ko nung nag-attend ako ng Discovery, like getting to know more about yourself, yung ikaw talaga, so I discover myself, and then doon ko nakita na I'm not into this, yung pagtuturo ko sa international, how to do SEO, mga ganon, getting clients. Kasi like I have thousands of students sa US, Australia, Canada, You UK, mean you teach Asia. you teach mga foreigners? Yes, foreign talaga. Even yung YouTube channel ko, napupuno doon ng interviews sa mga Amerikano talaga, and I have a community, a monthly paid community. Andun sila. So, yun yung ginagawa ko, bro, for the past 5-6 years. And yeah, I want to stop doing that. So last Discovery, last year, dun ko na-discover. But I didn't stop. Kinontinue ko pa rin siya. Pumunta pa ako ng Bali, Indonesia, Pumunta pa ako ng Vietnam to speak at international conference. And I feel stressed, depressed, anxiety doing that, because ngayon ko pa talaga nag-sink in lahat sa akin, bro, na I need to stop it, I want to be myself, Gusto kong magpaka ako. So that's why, matagal ko na tong gusto That's why, ginawa ko si School of Profits, bumalik sa inyo kasi nakita ko, ba't pumupunta pa ako doon? But I'm always chasing butterflies. But ginagawa ko to, hindi ko naman to gusto Yes, because of client. Yes, kasi andun yung kumikinang, andun yung pera. And that's also what that's also yung ito din yung masishare ko sa inyo, guys, So to everyone who's watching right now and listening right now, if hindi nyo gusto yung ginagawa nyo, don't do it. Kasi at the end of the day, kayo lang yung mapapagod, Be true to yourself. So kaya, bro, ginawa ko sa School of Profits kasi gusto kong bumalik dito kung sino or kung saan talaga ako
komportable kung saan or kung sino dapat yung tutulungan ko, which is yung mga Filipino people. So right now bro, like I'm doing weekly live, no, nagtatagalog na ako. Yes, ang ganda kahit gumagawa pa ako ng content everyday. Grabe, napakadali niyang Bisaya. gawin. Oh, kahit Bisaya, napakagandang gawin kasi ako na to di ba? Nagpapaka ako na. And then yes, may mga panahon konti lang yung views, no? But at least I'm happy doing that. So yun, grabe, ang ganda. So yun, nagko-continue na yung mga flow ng motivation, mga inspiration. At ngayon although ginagawa ko to for a couple of weeks pa, but marami na kaming testimonials na natatanggap sa mga tao and they're happy and I'm also happy. Kasi andito pa naman, kasi bro, kung i-compare natin yung mga pag-uugali ng international tsaka Pinoy, napaka-different talaga. International, they don't care about your feelings. Oo, may iba pero konti lang. They don't say thank you a lot, pero merong konti. All about value lang talaga, knowledge lang talaga makukuha nila, that's it. But here, if you're sharing something, kahit gaano kaliit, na-appreciate ng mga tao. So that's why, yes, I found my calling. Thank you so much, Lord, for ito na talaga yung hinihintay ko. So that's why, hindi na ako nagko-content pa sa sa mga communities ko, international paid communities using Circle yung gamit namin. Circle. Yeah. Yeah. Ang content mo na ngayon nakikita ko yung mga TikTok eh. I saw that sa yun yung Oo. Facebook page eh. But Oo. anyway, siguro Kirk, yeah, parang rin to, no, parang self-actualization nga, no, na parang turn around na yeah, andun ang pera, but maybe mas may meaning nga if you do this in the Philippines. Pero siguro para mas maintindihan ng ating mga audience, this was all about SEO, So siguro pa-explain lang muna sa amin ano ba itong SEO na ito and paano ka nito nabigyan din ng parang opportunities or parang mga clients nga abroad and now here in the Philippines. Yeah, so School of Prophets is a community where everyone in the Philippines sharing knowledge, not only me but other coaches as well. Hindi lang siya about SEO, but marami siyang included na topic doon. It's like if you're interested to become a VA, you can start there. If you are a VA right now, gusto ka magkaroon ng agency, pasok ka doon kasi may mga tuturo din ako paano gumawa ng agency. If gusto mong mag-e-commerce, punta ka rin doon. Basta legit yung gagawin natin doon. Walang mga hindi legit. So, yun gagawin natin. If you are beginner, newbie, an advanced, no, magaling ka sa e-commerce or even pinapaad din namin doon yung topic about lifestyle or health and fitness kasi maraming mga successful na tao but then again they are depressed, they have anxiety kasi hindi nila na ma-manage ng maayos yung business nila. So that's why ini-include namin doon para holistic talaga siya. Oo. Sige, paano on a general perspective din pala anong thoughts mo? What are your thoughts about yung mga Pilipino na right now very booming din talaga ang mga Pilipino na kumikita or nagta-try kumita ng pera online. Siguro maybe pa relate din sa story mo na kumbaga ano nga ba talaga itong mundong to na pwedeng pasukan ng mga Pilipino? And is it really a big opportunity? Gaano ba kalaki yung opportunity sa pagkita ng pera online, sa pag-freelance, sa pag-VA, sa pag-e-commerce? And also parang ano yung difference ng making money online sa making money offline para din mas ma-attract natin yung mga tao na malaki ang opportunity dito actually. Ayun. Yes, ang freelancing, agency owner or agency building or e-commerce is napakalaki talaga. Napakalaki pang opportunity. In short, if we compare e-commerce to China, napaka-baby pa tayo. Dito lang tayo sa compared sa kanila. Giant na talaga sila. So there's a good opportunity if we are going to engage in this engage in this great or napakalaki talaga. Like ngayon, we have an AI. So yeah, if we are also going to incorporate, learn from this skills, I'm sure makapag-income ka ng malaki. And if we are going to compare it sa local or traditional business, like for example, nagpapatayo ka ng sari-sari store, or local business, napaka different nila kasi you need to invest a spot, or location, mag-rent ka, mag-hire ka ng tao, magbabayad ka 13th month pay,
magre-register ka pa ng business. So marami kang aasikaso. Whereas dito, no, if you are freelancer right now, pwede kang manonood ng training, mag-apply ka, wala kang binabayarang tax, ganon. So that's really great, no? And napakadali siyang gawin. But sa karamihan din, or it also it also a big competition na din, lalo na sa mga matagal na sa freelancing. Kasi yung mga bago, nakukumpit nila yung mga matagal na, and isa din yan sa mga sinasabi ng iba, wala ng opportunity sa freelancing kasi marami ng competition, marami ng mga tao. But if you know your value, if alam mo kung paano mo i-position yung sarili mo sa environment, I'm sure makakakuha ka pa rin ng client, no? Kasi guys, imagine every day merong 1, 2, 3, 4, 5 or 10 business ang pinapatayo for that specific location sa US. So, even merong freelancer everyday sa mga Pinoy, then hindi pa rin siya mauubusan ng opportunity talaga. Nagbo-boom pa siya talaga, lalo ngayon. Nagbo-boom pa. Yun din actually yung parang gusto kong tanungin dito, no, na now that you're making School of Profits, ano yung parang special din na ginagawa ninyo? Kasi parang ang nakikita ko, ang naiisip ko na parang problema or parang limitation for anyone is, ayun nga, kulang sa mga pagkakakitaan and there's an opportunity. And then siguro naghahanap sila ng kung maybe alam na nila kung pwedeng kumita online pero hindi pa nila alam kung paano exactly gagawin, anong pupuntahan na website, anong aaralin. So ano yung parang parang mindset ng School of Profits on helping Filipinos, on helping so parang ano ba to, awareness or talagang education, mentoring din talagang gagabayan nyo step by step until maging successful na freelancer or whatever. So paano ba yung parang approach niyo dito? Yes, right now maraming mga gustong sumubok pero naliligaw. Because they don't have a proper mindset, wala silang proper mindset na nilagay dito. And also walang nagtuturo talaga sa kanila ng maayos. Bro, ito example ko, kaibigan ko pa talaga, pumupunta-punta dito sa bahay namin. But binigay ko lahat, yung mga paid trainings ko, binigay ko, tinuruan ko ng ganito. The end of the day, nag-stop siya isang buwan lang. Wala na. 'Di ba, merong nagtuturo na sa kanya kasi ito 'di ba, yung mindset natin hindi pa ready. So hindi pa siya ready sa ganun. Kasi some of them they think na, oops, napakadali kasi si Kirk palabas-labas lang, pero hindi nila alam din yung sacrifices ko. Yung nakikita lang nila is yung ngayon. So, and hindi siya talaga para sa lahat, no. So patibayan ng loob 'to, no. So kaya ginawa namin si School of Profits kasi maraming gustong magsimula pero they don't have a right coach or a mentor who can teach them how to create a proper proposal or resume, or they don't know how to close a deal, not doing discovery call. So yun mga ituturo namin para hindi na sila maligaw. Kasi way back 2011, wala talagang nagtuturo ng ganito. Even mga Filipino dati, wala. Bago ko lang nalaman, mga 2020 na meron parang maraming nagtuturo, no? Kasi bro, since international talaga yung target ko, hindi ko alam, meron ba palang nag-SEO ng mga Pilipino, ng mga sikat din, yung international or yung mga Pilipino nagtuturo ng mga VA, marami pala. So, dati 2011 natuto lang talaga ako sa sarili ko, like watching YouTube, tapos konti pa yung nagtuturo sa YouTube. And naarala ko pa talaga yung bumili ako ng course way back 2012 worth of 30,000 peso. SEO training siya. But the problem nun is pagbili ko sa kanya sa course na yon, hindi sila nagre-reply sa questions, no, sa support. Once a month nagre-reply lang. Napakahaba, babasahin mo pa. So oh my God, yan yung feeling ko dati. Sabi ko, okay, pag gagawa ko ng course, ayaw ko or hindi dapat 'tong mangyayari. So right now, yung sa community namin na School of Profits, hindi paid community yun, ha. It's a free community. Lahat makaka-join doon. Pero kung makikita nyo yung support, grabe, parang coaching, one-on-one. May mga nagsasend ng assignment sa akin. Ako talaga nagke-create ng Loom, isa-isa yan. So kaya merong mga 80 siguro nag-send ng assignment. Di pa ako natapos for a couple of days kasi chine-check ko talaga. So I spend time doing that, no. So hindi ako binabayaran doon, no. But yan yung pinaka-importante sa lahat, for people to know then na they need to have someone, no, who's already doing that before,
who's nag-failed na for how many years, and right now ituturo ko na lang kung ano yung mga nag-work sa akin. So, iba kasi bro, kasi ando na kasi ako bro. So, ngayon kung ituturo ko talaga to sa'yo, hindi bullshit yung ituturo ko sa'yo. Knowledge talaga. Yung ginagawa namin sa company until now, yan yung gagamitin ko for you to learn. No, for you to learn. And walang courses, hindi ako nagbebenta. Meron akong course pero wag niyo yung bilhin guys kasi hindi ko yun ibebenta sa inyo. Ano lang, doon kayo sa community, libre lang yung mga training doon. Ask me question, sasagot kami sa inyo, hindi lang kung ako, marami pang mga coaches doon na i-add namin soon. Oh, wow. Actually, nag-wonder ako bakit libre ito, no? Pero later natin mag-usapan to. Um, Oo. so actually parang ano nga, no? Hindi lang content kumbaga, hindi lang course nga, hindi lang kumbaga, hindi lang basta instructions kumbaga, kundi Hindi. guidance. Yun yung parang Yes. nakita ko dito na Yan kasi you yung also kulang give bro. that guidance. Yan kasi yung kulang sa mga courses na nakikita ko online. After nilang mabili yung course and then wala na sila or nagre-reply na lang, but yung training na parang hands-on ka talaga, like bibigyan mo ng guide, makikipag-usap ka, bibigay ka ng video recorded. Hindi Yeah. ganoon eh. So that's why I'm going to change that perspective. And earlier sinabi mo, hindi ko pa din na bakit siya free. Kasi bro, right now, for me it's not about the money anymore. Kung pag-uusapan lang natin yung kinikita ko, wag na lang. What I mean is, kung pag-uusapan lang natin yung mga courses, mga ganon, tapos na ako sa panahong yun. Nagbebenta ako ng courses dati, marami akong courses, marami din akong clients na trabahoan dati. So ayoko na ng gano'n. Or kung magbebenta man ako, tapos ibebenta ko sa inyo ng 2,000, wag na lang. Gusto ko 50,000, 'di ba? So, 'di ba? So 'yun, itutulong ko na lang sa inyo, 'di ba? Tutulong na lang So ako talagang kaysa ibebenta ko sa inyo ng 2,000 'yan or 3,000, wag na lang, 'di ba? ang bait mo naman. Ang bait mo naman na ginagawa mo ng libre. Talaga sharing ng Oo. blessings ba? Ganun. Kasi kung magiging magaling man sila, hindi naman sila magiging competition ko kasi hindi na naman ako nag-freelancing ngayon. So, meron akong agency. Oo. Oo. Okay. Mm. Sige. Pag-usapan natin yung no, kung ano ba mismo talaga yung magiging experience kumbaga ng isang sasama kumbaga sa community. Parang ang nakita ko nga dito yung difference din to, yung pinagkaiba din to ng sa mga eskwelahan kaya yung mga iba nagda-drop out kasi 'di ba parang sinasabi na ay hindi ko gusto yung paraan ng pagtuturo sa college ganyan kasi napaka boring, So tsaka parang binibigay lang yung binibigay lang yung mga yung text Totoo. ganyan. Dito talagang guidance nga and mentoring I think yung main difference dito Totoo. sa inyong community. Yan Pero din, sorry to cut you bro. Yan din yung isa sige. sa nakikita kong threat siguro. Kasi bro, kasi yung ginagawa namin School of Prophets ngayon, this is a test. Kasi yung vision ko bro, like 5 years from now, gagawa kami ng school dito sa Surigao City. And as in naisip ko school, yan. as in Physical building, school. as in... Yes, physical school. That is a School of Prophets. And yun, parang nakikita ko na siya na isa siyang threat kasi if makikipag-compete ka, 'di ba, yung sinasabi mo kanina na magki-quit na lang sa paaralan kasi ando na lang ako, kikita diretso. Marami kaming gustong i-target, yung mga undergrad, mga graduate na na-standby, yung mga BPO call center na pumupunta pa ng Cebu or Maynila, meron namang opportunity dito. Pasok kayo doon, siguro kung may tuition, 500 siguro per year. Wow. Tapos kikita ka pa, 'di ba? Kikita ka pa, matuto ka pa ng ganito, and then or kung ayaw mong mag-freelancing, pasok ka na lang sa amin, ganitong sahod mo, 'di ba? So, kasi honestly bro, ngayon meron kaming mga undergrad na staff sa company dito. So, Nag-aaral pa? hindi na kasi maraming pero issue. nag-stop na? Nag-stop na. Maraming issue Okay. sila kasi some pera, some hindi nila Mm. gusto yung kurso nila, mga pinipilit gano'n. So, yan yung gusto kong tatargetin talaga kasi napakagaling ng mga taong yan even though hindi sila may iba high school graduate, college undergrad, tapos may mga pa, basta pero napakagaling mag-computer. Hindi makapag-speak ng English but napakagaling. So, sayang yung mga opportunity sa kanila. So that's why yung ultimate goal talaga ng School of Prophets is to have a physical school. That's why we tested this muna dito
ang nakita ko grabe parang ano 'to, mag-work 'to, kasi ngayon pa nga ano lang kami mga 500 plus and grabe ang ganda ng ano, ang ganda ng community. So, how much more if aabot tayo ng 1 year. Gano'n yung impact siguro and Mm. yeah, that's the future, vision of School of Prophets. Visionary nga ano, visionary Kirk Roldan. Parang ito nga yung ano 'no, parang yung larger vision nga ito 'no. 'Di ba may mga TESDA, may mga vocational. Parang Oo, puwede yung itong parang gano'n din, yung School of Prophets, yes, parang vocational school din siya kasi magiging work naman talaga siya, magiging career pa nga siya, na puwedeng talagang makapagbigay ng hanapbuhay and napagkakakitaan sa mga tao ano. But anyway, sige balik lang totoo. tayo 'no para mas ma-gets ng mga tao. Baka may nakikinig diyan na interested ng sumali sa inyong community or baka dun sa School of Prophets na building talaga ano. So, siguro parang paano lang, parang mas pa-explain, mas pabigay ng picture, ano mismo yung mangyayari. So, sa Facebook ba yan, sa website ba yan, ano yung makikita nila, paano sila ga-guidean, ano yung parang ano yung expect nila na mangyayari sa kanila, etc. So, pa-explain lang nun para mas maintindihan ng mga listeners natin. Sige. So, sa mga nanonood ngayon, so punta kayo sa schoolofprophets.academy where you can learn different skills, no? Like freelancing, agency building, e-commerce, fitness, may nilagay kaming fitness, motivation, AI, social media, so different digital marketing skills na pwede mong pagkakitaan, no? So, even wala kang knowledge ngayon and parang know-how ka talaga papaano itong digital marketing, punta ka doon, meron kaming mga basic, no, basic training para doon ka talaga magsimula. And the good thing that is a continuous support, no? Weekly kami nagla-live and weekly kami nag-upload ng mga new courses na free to access to everyone talaga. So I don't think na pupunta kayo doon maliligaw kayo kasi marami kayong bago lang talaga. So add niyo lang yung mga comments niyo doon. Daily ako sa community na yun, nagre-reply talaga ako. It's like a paid support or it's like a paid one-on-one coaching na gagawin ko. And then hindi namin kayo tatantanan hanggang sa hindi niyo i-ba-block yung ano, yung School of Prophets sa app niyo kasi accessible sa app, App as Or in mobile, sa cellphone na oo, mobile app? oo, yes, Hmm. yes. Merong app sa school kasi SKOOL, connected siya sa phone. So, beneficial din Okay. siya sa lahat ng tao para makapag-access sila. Anyone can Ah, puwede niyo akong i-chat do'n. Chat niyo ako do'n, magre-reply talaga ako. Parang bot siya ba, pero personal. So, 'yun. Kahit anong puwede ang mong pinaka matutunan do'n basta legit mm. lang. Oo. Ang Oo. pinakagusto ko sa sinabi mo, Kirk, yung hindi kayo tatantanan ng mga gano'n kalupit yung mga ano, mga mentors dito 'no. Yun yung ano, parang ang nangyayari sa mga ibang school nga 'di ba ano, yung mga estudyante yung naghahabol sa teacher. Dito yung teacher hindi ka titigilan hangga't di ka natututo. Talagang parang Oo, nasa ano nila, nasa puso nila na kailangan matuto ka, kailangan kumita ka ano. yes. Kasi Hmm, we have coaches here. Ngayon nag-invite pa kami ng coaches na pare-pareho kami ng vision. So the mm, vision is yung hindi yung wala ka na sa point na pera-pera like gusto mong gawin 'to kasi gusto ko pang kumita. But you also need to make sure na you are already equipped, no, na puwede ka na talagang mm, mag-train ng ganito. Kasi baka mm, maiwanan mo pa yung yung main source of income mo, oo. 'di ba? But if you're already there, no, like, parang valued lang talaga, give back to the community or kung may kasalanan ka dati na gusto mong magbago na, so magturo ka na lang, 'di ba? 'Di ba, tulungan Yun yung natin 'yan. Dito mo na Ayun lang yung iniisip ibigay. ko, Kirk, kasi Oo, yun nga, iniisip ko 'di ba balak niyo pa magtayo ng building, eh. So, ano yung oo. magsu-sustain dun kasi of course kailangan ng pera pampatayo, Yes, operations 'di ba yes. nung building, mga Oo. sweldo din ng mga tao dun. So, siyempre parang kailangan may business model ito ano, pero siguro nga Yes, yes, somehow yes. posible naman mag-work yung model na parang talagang dahil talagang succeeded na, successful na yung mga tao, yung mga mentors kayo 'di ba? Parang giving back ito tsaka kung may kasalanan ka nga na gustong bawiin, ito yung magiging way mo para mag ma ma Oo. mabawi yung kabutihan dun, yun ba? As in ganun yung model na naiisip niyo? Ay, hindi naman kung may kasalanan babawiin ng ganito. Actually, Pero parang ano naisipan siya, ko lang din 'yan. talaga ano siya, talagang kawang-gawa kumbaga, as in parang Oo, talagang ano, yes. giving back, mm. Right now hindi ko pa talaga na ginawa ng model like Mm, yung mm. ano ko na siya. But nakikita ko bro, na magsu-sustain talaga 'to.
And sooner or later merong mga mag-i-invest dito. Magiging investor namin. Yung mga magpapa-invest Alam ko kami na, dito. papa-invest para ma-hire sila, para maging clients nila. Tama ba? May parang ganun. Hindi, kasi marami akong network sa international na willing din magkaroon ng it's like he is part of the organization. Like pag meron kang school gusto nilang magkaroon ng parang charity school na they want to invest there. Like for example, yung meron din dito kasi sa amin, Home for the Aged, yung nagsusustain noon, international na maraming pera. And they want to do that just for a cause, just to help, no? So yun, meron ako mga friends na ganyan, yung mga Amerikano na multi-millionaire din. So yan yung okay. So hindi ko na pagko-problemahin to kung saan hahanapin yung pera in the future, kung papagawa na kami ng mga building or ako na lang talaga magsusustain yan. So depende kung saan tayo patungo. Basta yung nakikita ko dito is mag-work talaga to. Impossible hindi mag-work yung ginagawa mong kung para naman yan sa mga tao, I'm sure mag-work talaga yan. Yeah, kahit hindi na ako mag-work ng ganyan, sila na mismo yung mga taong tinutulungan ko, sila na it's possible talaga. Oh, I like that. Ang ganda ng model na yun, na parang nag-run nga siya sa kabutihan din at kawang-gawa and bayanihan nga actually, parang ganun eh. But anyway, ano yung parang nyo dito? Gaano karami yung mga coaches pala and mga mentors, and parang gaano karami yung nakikita nyo magiging member ng School of Prophets, ng community? Yes, honestly ngayon bro, ginawa namin ng School of Prophets for like 2 to 3 weeks pa. So right now, 5 pa kaming mga coaches dito. But the goal is to be siguro marami pa. So wala pa akong limit this time. But isa-isahin namin yung mga niches or mga industry like sa social media ka focus or data entry ka. So yun, mga coaches na yun para tulong-tulungan talaga natin to na ma-build, hindi lang ako. I'm only here. Lang ako dito, like instrument na magawa to, but at the end of the day, susunod wala na ako, but continuous pa rin siya sa mga next generation kahit na wala na ako, yung mga apo ko na lang or yung mga part na lang sa partnership yung matitira nito. Parang siya, pay it forward, no? Yung mga naturuan nyo, sila yung magtuturo pa rin. Pag yumaman na, pag naging successful na din, di ba? Sila na yung magtuturo pa. Magpapatuloy, kumbaga. Yes, yan yung ginagawa kong culture dito. Like what we are doing right now in my e-commerce business, no? Every day meron kaming ginagawang accountability call. Like I'm not the one who's doing the training anymore, but those people na mga interns namin na kumikita na din, sila na yung nagtitrain sa mga bago. So parang na umiikot na siya kasi dati bro ako lang eh. Ako yung nagtitrain talaga sa kanila manual. Now, yung mga interns kumikita na din. So, sila na din yung nagtitrain sa mga tao din nila. Is payroll processing taking too much of your time? Introducing Sprout Payroll Starter. For as low as 5,000 pesos per month, you get a team of experts to help you with your payroll and HR needs. We'll help compute and process payroll, handle all your government compliance requirements, and automate timekeeping. Leave the payroll to us so you can focus on growing your business. Enjoy peace of mind with Sprout Payroll Starter. Trust the digital future with Twala. Secure and tamper-proof digital signature. Electronic notarization service. And custom AI agents for intelligent document workflows. Visit twala.io to learn more. In today's digital world, your organization needs more than just technology. It needs a strategic partner. At Symph, we build web and mobile apps that drive innovation for startups, enterprises, and organizations worldwide. Visit symph.co today. Protect your assets from bugs before bad hackers exploit them, and launch your products seamlessly with Sukuna.
your trusted partner in cybersecurity. Receive reports in real time and work with security experts to find bugs in your products before others do. Let's make your security our priority. Running a business? Make it smarter with Red Circle Global. Streamline operations, boost productivity, and manage everything in one powerful ERP system. Book your free business demo today at redcircleglobal.com, guided by one of our top experts. So yun. Galing. Ayun. Ngayon, Kirk, actually nako-curious ako sa pagkatao mo dahil saan nanggaling itong ganitong gusto mong gawin, itong parang puso nga rin somehow, na talagang gustong tumulong. Sige, pwede pa kwento lang ng onti, parang medyo tayo, rewind pa tayo sa Sige. nung naging freelancer ka mismo, nung una mo na try yun. Paano nga ba nangyari? Ano nga bang background ni Kirk Roldan? Bro, Paano grabe, ang naging galing mong freelancer, ang galing mong magtanong ah. Grabe, napakagaling mong magtanong, bro. Kuha mo talaga lahat. Idol. Thank you. Sige. Yung story nito, bro, I was a nursing graduate. Oo, pero ayoko talagang maging nurse. So, ayun. But for love and sake with my parents, nag-graduate pa rin ako ng 4 years, no? Pero never akong nag-take ng exam even once. Kasi nasa sarili ko na kung kung magte-take ako ng exam, mag-abroad ako. And I don't want that to happen. Nakikita ko na yan, mga third year college pa ako. Naku, malapit na ako mag-graduate. I need to do something. Kasi I believe na no need ka pumunta ng abroad to make money. Andito lang yun sa Surigao sa amin. But you need to do your best kung paano mo siya hanapin. So, that time kasi bro, my friends, family, colleagues, the only thing they know on how to make money is to go abroad. At gusto kong baguhin yung mga nangyayari. So, yung grabe. mga nurse nga, mga nurse dati lagi nag-a-abroad. Panahon namin yan, bro, eh. Panahon namin yan. Or dati pa sa mga, my brothers, no? Tatlong brother ko talaga nag-abroad sila. Yung father ko nag-abroad din. So, yung mom ko lang talaga yung, nagpalaki sa aming apat, no? So, yun yung gusto, ayoko mangyari nun. Ayoko mangyari doon. Sa akin, nangyari na sa akin, but sa mga kids ko. So, ngayon, hindi talaga nangyari siya. So that's why, no? And it started from there, and then, I know and I believe na pwede mo talagang kitain yung pera kahit nasa bahay ka lang. So, yan din connected din siya sa School of Prophets eh. Kaya ko ginawa din to kasi you don't need to go abroad, no? Kahit and also kung may iba din kasi akong mga gustong isolve like me, no? Hindi ko talaga gusto yung pagna-nurse pero ginawa ko for the sake of my parents. Ayan din yung gusto kong i-pursue sa mga bago lang na dapat unahin natin yung sarili natin, no? But you need to tell that to your parents talaga na para hindi din sila ma-offend, no? Kasi at the end of the day, ikaw lang din naman yung magsasuffer. So that wala pa akong alam nito kasi dati bata pa tayo tapos pinapakain lang tayo so hindi natin to masabi. So at least ngayon may nagsasabi na sa inyo na dapat talaga unahin natin ang mga sarili natin, no? Kung ano ba talaga yung kung saan tayo papunta kasi maraming mga kabataan ngayon eh like hindi naman pala nila gusto yung mga ginagawa nila, no? At the end of the day, yung iba nag-suicide, mga bata ngayon, mga 13 years old, no? Yung iba nag-suicide na, yung iba maraming mga depression, 'di ba? Mga bata pa 'yon eh. So, bakit? 'Di ba? We need to think, no? We need to understand our kids as well. Ano ba yung gusto nila? Kasi baka sobra na yung, 'di ba, expectation mo or pinapaaral mo sa ganito pero ayaw naman pala niya kasi hindi niya abot ng mindset niya yung school, 'di ba? So napakalaki ng expectation natin sa kanila. So yan din yung isa sa gusto kong isolve kasi marami kasing mga taong gusto nilang like yung undergrad kong staff dito. Ayaw niya mag-aral, but gusto niya yung ginagawa niya ngayon. 'Di ba? So we need to give them a chance. We need to give them a chance kasi baka dito sila mag-skill or excel. Hindi doon sa pag-aaral but dito. But at the end of the day, yung goal mo lang din naman pala is kumita siya, 'di ba? Pera lang din naman pala punot dulo, but mo pa siya, but pinapa-doktor mo pa siya, 'di ba? How about dito lang? Like my parents, so if my parents is watching right now kasi sinare ko to sa wall ko eh. So shout out to parents. Shout out, sana hindi. So
Ayun, Hindi, kasi pero siguro to dati ano lang din baka ano lang din, parang siyempre baka the parents really just want to parang ma-secure lang din. Yun yung alam nila na that's true. secure, eh. So, That's true. pero Hindi baka din natin siguro hindi oo, baka hindi nga lang pa naging aware ang parents Yes. natin sa na kumbaga mas may future pala sa ganitong bagay. Kasi actually medyo risky din naman siya, medyo bago siya, eh. So, medyo Totoo. risky din, 'di ba? So, Totoo. nagkataon na sige, na-explore mo nga, Kirk, tapos swerte and magaling ka dun sa area na yun. So, naging successful ka on that. Pero I think ano rin talaga, parang financial security is a big matter din talaga Totoo. dito. So that's true, no, kasi bro nung nagsimula pa ako dito, yung parents ko kasi wala talagang support, no? Kasi yun nga, di nila alam magsa-succeed ba, 'di ba? Ganon. Tapos nung time na kumikita na ako, yung father ko sinabihan pa niya ako na ano ba 'yan, wala namang papeles 'yan, wala daw contract, ganon, kasi freelancer nga lang, 'di ba? So hindi nila nakikita, hindi nila na-appreciate. But nung time na nakikita na nila na tumutulong na ako, doon na sila parang na-imagine na okay, pwede naman pala. May other way naman pala, na hanggang sa time na naiintindihan na nila yung ginagawa ko. At ngayon they are happy. They are happy and satisfied kasi nung time na yung time na COVID, bro, yung mom ko talaga umiiyak kasi yung mom ko sabi niya, tama pala yung ginawa mo, hindi ka nag-nurse. Kasi kung nag-nurse ka ngayon, wala na daw. Kasi bro, mapupunta sana ako sa US kasi may mga cousins akong mga nurse na ngayon. So, dun din ako mapupunta. At yun sinabi sa parents ko, na touch ako nung time na yun kasi she said na my mom na she said na I made the right decision daw. Grabe, nakakayak naman tong Yun nga eh. Yun nga. Oo, So, yung yeah. feeling mo, ay salamat for 15 years in the industry, no? At least na-feel ko again siya na tama pala yung decision ko. But at first, hindi pa nila na-appreciate kasi nga you mentioned earlier na hindi pa open to sa kanila, 'di ba? So ayun. And ngayon naman siguro na parang kita naman natin na naging successful ka nga sa path na 'yan at tumutulong ka pa ng ibang tao. Parang I think nakaka-proud talaga 'yun sa parents, no, na gano'n yung nakikita nila sa iyo. And speaking of that, actually I think maraming nakaka-relate na sa kwento mo rin, kasi I think in the Philippines napakalaking bagay nito na naghahanap tayo ng mga ways kung papaano kumita. And baka yung mga kuwento na nakuwento mo ay somehow nakaka-relate nga din ang iba. So speaking of this, ano yung parang plano niyo sa School of Profits on making more people into the community? For sure for sure actually marami ka ng mga audience, mga pero parang ano yung approach niyo on kumbaga paghikayat ng mga tao dito sa School of Profits sa inyong community? So one of that list na ginagawa namin ngayon is doing interviews. So right now, no, coaches or those communities invited me to to be there, no, speak sa live nila para may share akong value about SEO. So yun yung isang ginagawa namin. And then interested din yung mga tao na yun na makapag-learn ng SEO or make money online. Second, we invited coaches as well. So yung mga coaches na yun, they are helping us to build the community bigger, no? And also right now we are interviewing people din na mga successful. Kasi yung School of Profits is hindi lang siya about sa digital marketing na mga knowledge, but like for example, yung nagsasucess siya sa sa e-commerce, ganon. No, hindi lang sa VA or digital marketing, mga ganon. And then posting daily content sa profile ko. So ngayon, bago yung editor ko, o video editor, so ngayon gumagawa pa kami ng content para next week daily posting kami sa social media to spread about this School of Profits sa TikTok. I'm curious lang din pala Kirk, isa pang bagay kasi siguro like for you nga, 'di ba? Imbes na nag-nurse, ano mo start mo? VA ba or freelancing ng parang SEO Diretso ako bro sa freelancing. Diretso ako sa freelancing SEO. Diretso ako sa SEO freelance. Oo. SEO diretso.
Kasi I mean at the end of the day ang magiging parang bakit magde-decide ang mga Pilipino na pumunta sa freelancing imbes na other jobs is sweldo. So meron ka ba diyang parang sample figure, sample gaano ba kalaki ang magiging pera ng mga mag-freelance or magta-try sa ganitong path na kikita ng pera online? Oo. Ayun. Sige, dalawang yung example ko. First is freelancer or VA, no? So magsimula tayo doon. So ngayon, if you know talaga kung papaano mo bibigyan ng what's that, or clarity yung sarili mo kung tama ba tong path sa'yo or hindi. If you know how to close clients, if you know how to give value to the people, no, you can start generating 50,000 siguro doon ka magsimula as a freelancer per month yan ha, but Per month. kung magaling ka na, yes, pwede mo na siya 6 digits, no, 6 digits per month. One client lang yan or maraming One clients? client. Pwede, One isang client. client. Oo, pwedeng isang client. Depende yan sa'yo kasi if gusto mo talagang magka-client as soon as possible, pwede mong mabaan yan, 30,000 per month, 40, 50. So that's why tinuturo din namin sa community na papaano mong i-value yung sarili mo, papaano ka mag-give value din sa mga tao para pwede kang mag-rate ng ganon. Kasi hindi lang to about you eh. It's all about how you can help them grow. Kasi kung mag-grow sila, ikaw din, mag-grow din yung rate mo. So ganon. So yun. So 6 digits guys, yung easy 6 digits yung pwede nyong kitain sa freelancing or VA per month. Now, how about if you have 3 clients? How about if you have 4 clients, di ba? Posible ba yun? Posible ba yun with the workload na parang kakayanin ba yun ng mga freelancer na 4 clients? Hindi mo kaya yun. Hindi mo kaya yun, but pwede ka mag-hire ng tao. Hindi ka na yung gagawa. Bali yung gagawin mo para kang front. Ikaw yung nagkakamera, ikaw yung nakikipag-usap, but meron kang ibang taong tagagawa sa'yo. Kaya nagkakaroon ng mga agency. Para sa next time, yes, that is a preparation sa second na sasabihin ko, which is agency. So pag ready ka na, paisa-isa muna yung i-hire mo. So parang kung hindi mo na talaga kaya, mag-hire ka ng isa, no? Pag hindi mo na kaya, mag-hire ka na naman ng isa. Huwag kang mag-hire ng 5 o 10 kasi baka hindi mo kaya. Kasi yung being an agency owner is really different compared sa pagiging freelancer or VA. Kasi dito, mamumuhunan ka na talaga sa tao, 13th month pay, magpaparegister ka na ng business mo, or if magpaparent ka or magre-rent ka ng office, internet, marami kang iisipin. But some of them, they think na, mag-agency ako kasi napakadali lang. Naku, mas times 2 or times 3 yung hirap mo dito kasi role mo talaga is to get client, paramihin mo yan kasi yung mga tao mo, yung sisweldohin nila, di ba? So, yun. But if magaling ka mag-close or makipag-usap ng tao, I'm sure madali ka lang kukuha ng clients, no? Kasi yan kasi yung punot dulo ng lahat eh, client. If wala kang client, then wala kang kikitain, wala kang ibibigay sa mga tao mo. So if you have an agency, sky's the limit. Pwede kang makapag-client ng 5, 10. Right now we have about 100 plus clients sa agency namin. Wow, doon sa Kirk Roldan SEO, tama ba? Yes, Kirk Roldan Advanced Digital Solutions. Wow. Ilan lang mo ngayon sa agency? Ilan ang mga freelance or mga tawag dito? Yung mga tao nyo doon ngayon? Marami kasi bro, I'm also doing e-commerce ngayon. So sa so total meron kaming 230 staff. Wow. All over the Philippines, remote din yung mga iba. Hindi lang Philippines. Yes, remote yung iba. But may mga ibang bansa. Our office nasa Surigao City, Mindanao kami. So sa sa mga Surigao nandiyan. But yung mga staff namin, meron kaming Bangladesh, meron kaming network din sa Vietnam, sa Thailand, sa Pilipinas din meron kaming mga galing na mga Facebook strategies, mga Google Ads specialist, ganon. So mix. Ang mga clients nyo dito, mga foreign, or may mga local din, may mga Pilipino rin na Filipino ayoko business ng client na na Pilipino kasi headache yan. Bakit? Marami na kaming clients na talaga? Oo, headache yan. So ayoko ng Filipino client. Meron kaming isa ngayon, isang client na Filipino, but they're really good. But the rest, nako. Mababa ba magbigay? Nasa sa mababa, mata pobre, tapos parang tingin sa'yo, mababa ka din kasi sinisweldohan kita eh. Yun nga, I thought na yung mga US lang yung may paningin sa atin ng ganon. Hindi rin pala sila lang. Tayo din pala. Oo nga. So,
Yes, nako, mas worst pa talaga kasi number one, hindi nila mabavalue kung ano yung ginagawa mo. Tapos sasabihin, mura lang naman yan, nagpo-post lang naman kayo, mga ganon. Yes, nagpo-post, but you need to strategize, no? At least naman sa US, kung sasabihan ka ng, nagpo-post lang naman yan, pero kapag bibigyan ka ng 30,000 compared sa 5,000 sa Pilipino, ando na lang ako sa 30,000, di ba? Kasi yung 30,000 sa kanila, maliit lang yun. Sa atin, yung maliit sa atin is 5,000. So, different pa rin. So, yun. Okay. Marami akong experiences, kaya ayaw kong Interesting. Oo. magka-client na Filipino. Oo, I mean, thank you nga rin for sharing that, Also, ang ganda ng sinabi mo kanina na yung two parts nga, you can be a freelancer and then you can have your own agency. Kasi para magkaibang skills nga sila. Sa freelancer, talagang na-enhance mo yung skill mo sa SEO, sa digital marketing or whatever. Talagang nakafocus ka dun. Yung agency naman, more of talagang sales ka na rin, na parang talagang nag-close ka ng mga deals sa mga clients. And then nag-manage ka rin ng mga freelancers ng team mo. Yes. So sa School of Profits ba, as in gina-guide nyo siya dun sa path na yun, 1 muna and then 2 as in pareho? Yes, yung ituturo namin 3. So first is kung bago ka lang, wala kang idea sa freelancing, yun yung basic na para tinatawag namin sila ng start or launch, no? Doon ka nagsisimula. Second, which is focus ka na sa skills, no? Like if mag-SEO ba ako, if ano ba yung gagawin ko. Focus na sa specialization. Third is scale if you want to learn having an agency. Yung 3 path na yun. So, yan yung namin model sa galing ah. Ang ganda nun Ang ganda nun kasi yung iba nasa stock lang sila, creating a course, creating a training as a freelancer, paano ka kumita nito, but walang walang talagang ganun style. At yung sa inyo, talagang may scale nga, na parang talagang tinuturuan din maging manager, kumbaga, yung mga... Kasi may mga taong gustong maging ganun din, but hindi to para sa lahat, guys, Yes, hindi to pwede na, gusto kong mag-agency owner kasi sabi ni Coach Kirk, mag-agency owner. Dito para sa lahat, nako. Hindi para sa lahat talaga. Introducing Aim High. Smarter construction management starts here. Monitor costs and progress with real-time insights. Plan ahead and adapt with streamlined scheduling tools. Make data-driven decisions to avoid costly delays. Increase efficiency and profit with Aim High. Ayun, sige, actually, mag-1 hour na ba tayo? So, nasa last part na tayo, Kirk, siguro yung last part na lang ng ating podcast is, more about the future pa, future plans and vision. Lalo na vision nga, well, you mentioned na kanina na parang plano nyo mag-art na school, pero gaano ba kalaki ang gusto nyo ma-cover sa School of Profits? May idea ka ba sa kung gaano karaming Pilipino ang gusto nyo matulungan? Yes. Gaano kalaki ang magiging sa community? Yes. Napag-usapan namin yan ng wife ko last week, no? So, ano ba yung vision mo dito? So, sinabi ko sa kanya na, ito yung ilagay mo dun sa vision. So, goal natin yan is magkaroon ng 100,000 katao na magiging successful sa School of Profits in the next 5 to 8 years. Sabi niya, kaya ba? Sabi ko, kaya yan. Kaya yan, tulungan natin. So yan yung isang namin goal dito sa School of Profits. And for sure after that, tuloy-tuloy pa yan. Tuloy-tuloy. Oo. Tuloy-tuloy na yan. So yung agency, yung Kirk Roldan SEO, I mean tuloy-tuloy pa rin naman siya hanggang ngayon, 'di ba? And nag-grow pa ba siya? Nag-grow pa ba siya? Like more clients pa, more people? Yes, so stable yung company for the past couple of years now.
Oo. And yeah, they're doing good. They're doing good every month, no? So if I'm going to compare last year, this year mas nag-grow pa siya. Mm. So parang talagang ano rin pala ito, no? Alam mo yung mga corporate social responsibility, CSR. So parang since palaki na ng palaki, nag-grow na talaga yung Kirk Roldan SEO, yung SEO agency. May part nga ano na parang medyo philanthropy or parang pantulong sa ibang tao. Or parang talagang to pay it forward nga. Tama ba yung ganung parang Yes. overall picture nito? Yes. Kasi sayang din naman bro like andun ka na, wala kang ginawa, 'di ba? Kasi andun na ako and I want to share this to everyone. Sayang din naman yung sayang din yung mga knowledge ko for the past 15 years kung wala, ikikwento ko lang sa mga kaibigan ko, 'di ba? So ituturo ko na lang sa community. By the way, so ilang years ka nga ba ilang years ka nag-freelancing bago ka nag-agency? And then, ilang years ka nag-agency bago ka nag-School of Profits? Okay, so freelancing ako bro. Freelancer ako way back 2011. Nagsimula ako. Tapos, matagal na ako sa agency talaga, like 2014, 15. But that time bro, hindi pa ako focus talaga. Like, gabi, napakahirap yung pagsisimula ko sa agency kasi yung parang nangangarap lang ako noon na magkagawa ng agency, pero gumawa diretso ako ng website, no? Ni-jump in agad ako ng walang preparation, walang nga nagtuturo sa akin sa SEO. How about this building agency? So, napakahirap, no? Kaya gumawa ko ng first website ko, yan yung upmarketing.org. I don't know, mga 2015, 14. So, yun. Tapos, nag-expire yung website. Kulang ako sa knowledge. I stopped that. Tapos, freelancing uli ako. Tapos, 2016 ata yun. Gumawa ko ng agency ulit. Yun na, nag-succeed na siya. Yung kirkroldan.com. Yan yung isa kong company before. Pero same lang siya na concept. So ngayon, transfer ko naman siya dito sa kirkroldanseo.com. So matagal-tagal na kasi yung registered yung company namin mga ilang taon na din eh. Ayun. So grabe no, so parang 14 years na in the industry talaga and ganun kalaki ang karanasan, kaalaman, experience, mga successes, mga mistakes din even na i-share sa atin ni Sir Kirk and ng mga iba pang coaches sa community ng School of Profits. Pero siguro last question, Coach Kirk, para sa'yo, ano ang naging pinaka or biggest success or parang ano nga ba ang meaning ng success? Success for Malalim, me is for me yung success is yung nakikita ko na sa mga kids ko that meron silang matatawag na papa ko yan nakalagay na sa meron na silang makikitang ganun. Oo, yung parang wala na akong gagawin but everyone is happy na sasabihin nila, yan si Sir Kirk ko, tinulungan ako niyan. Yung pumunta ako sa isang lugar kahit wala na akong pera pero pinapakain pa rin ako kasi may natulong ako sa kanila before. No? Yung pumupunta ka travel ka ng abroad tapos may mga taong magsasabi sa'yo na, sir, dito ka na lang pupunta, libre ko na sa'yo yung bahay isang linggo, mga ganon. That is success for me. Yung yung may ma-change akong may ma-change akong lifestyle ng isang tao or yung pamilya nila. Like what we are doing here ngayon sa company, like isang staff sa bahay nila merong 2, 3, 4, 5, 6, 7, 'di ba? Isang staff lang meron ka but natutulungan mo yung 10 sa bahay nila kasi 'di ba? Sinishare niya yung salary nila. And for me that is a success as well. How much more if they are earning huge money. So, yeah. Wow, ayun, napakagandang definition ng success. Palakpakan natin. Thank you. Thank you very much, Kirk, for this conversation. Sana meron tayong mga na-inspire dyan or baka meron lang sana dyan mga gusto nang sumali sa community ng School of Profits. So, if our listeners want to know more, want to find more information about School of Profits, and even kay Coach Kirk, Kirk Roldan, so paano nga ba sila makakaalam ng more information? Maybe you can lead them to the website or social media, Facebook, TikTok, Instagram, wherever. Yes, so if you are interested to follow me guys, punta lang kayo sa
wag na sa Kirk Roldan, but punta kayo sa The Mm. Orange Guy. Kasi yan yung page kong Mm. ginagamit for my The daily Orange Guy. The Orange Guy, yes. So, lagi ka naka-orange, ano? Lagi talaga naka-orange yan. Bro, na-branding ko na yan. Pumupunta ako sa mga conferences, face-to-face. Merong 1,000 katao. Si Kirk Roldan yun, no? Kasi naka-orange talaga ako, bro, literal. Okay. Pupunta ako sa conference 1 week, may dala akong pitong t-shirt na naka-orange. But yung pants ko, hindi naman siya orange kasi pangit na ding tingnan pag orange pati pants. Hindi, pure orange talaga. Pati cup orange. Hindi, joke lang. Meron akong cup na orange, oo. Marami. Ngayon, gusto ko din ng iba para maiba naman. But yung t-shirt talaga, orange talaga yan. And also, if you are interested to learn more about School of Prophets, go to schoolofprophets.academy. It's a free community where you can learn or master digital marketing and client getting or e-commerce or online marketing. Marami pa kaming ilalagay ng mga courses doon and it's updated every week. So marami ng taong nagja-jump in, maraming nag-assignment. Grabe, yung mga pasalamat ng mga tao doon, parang kahit wala ng sweldo, okay na sa akin kasi konti pa lang yung ginawa mo, tinuruan mo pa lang mag-SEO, mag-on page, grabing pasalamat na talaga. How much more if that people earn 6 figures, 7 figures per month. Grabe, napakalaking tulong talaga nun. Siguro may magsisend na sa akin ng GCash. Sir Kirk, salamat. O ito GCash. Give me your GCash. Mga ganon. So, yun. Ayun, nag-comment nga dito si si Mama Rivic na andito sa ating Zoom link, no? Nag-attend daw siya kahapon ng SEO. Yes. Ayun. Thank you, ma'am, for coming. Sige, sino ba mga Ayan, may mga nag-comment lang So, may mga naka-tune in. Madami pa ang naka-tune in. May more than may 2 digits pa tayo dito na naka-tune in. Ito, may comment lang tayo. Shout out from Surigao City kay Noor, Jamaica, Lantud. Hi, Noor. And watching from BXU. Ano yung BXU? Sorry. What's? Butuan City. Butuan ba yun? Butuan. Ayun. Si Rogie Roldan. Ayan. Hello. And ayun, thank you very much again, Kirk, sorry nawala yung camera ko, but, sige, patapos naman na tayo. Thank you very much, Kirk, for this episode. And, salamat sa mga nakinig. Teka, ibabalik ko lang yung camera ko, sorry. Sige, patapos na tayo. Nawala pa yung hopefully camera next ko. next time, face-to-face natin gawin tong Yes, of course. Oo. Part 2 tayo, of course. Actually, kung makapunta ako sa Surigao City, puntahan ko kung may building na, kung may school. Or sa office ninyo. Sige. Part 2 tayo na. Right now, may pinapatayo kaming podcast area. Or game. Studio. Sige. Where makapag-podcast talaga tayo. So yun, madali lang matapos once it's done. Invite kita dito para face-to-face kwentuhan. Game. I'll be there. And part 2 tayo. Sige, ayun. Thank you very much ulit, Kirk. And thank you very much sa mga nakinig. And ayun, thank you so much sa episode na ito. Salamat. Thank you, Brother Johnny, and also Startup. Thank you. Thank you very much to our 59 patrons. This episode is super powered by AskLexPH Academy, our official e-learning partner. Get certifications on Lean Six Sigma, project management, data science, and more. Founders Launchpad, our ecosystem partner. Early stage accelerator providing venture capital funding, operational support, and mentorship. Hire Business Solutions, provider of the most configurable cloud-based payroll system in the Philippines. Agile Data Solutions, the Philippines' fastest growing market insights tech company with its data gathering platform, HustlePH. SmileChecks, streamline hiring and onboarding with automated background checks. Cloud CFO, cloud accounting service provider for businesses ready to grow. Cloverly Tech, all-in-one digital platform for property developers. Body Beaties, accessible and personalized diabetes self-management application. HKB Digital Services, tech-based business tools including payroll, ticketing, and loyalty rewards. Hyperstocks, digital banking enabler for rural and thrift banks. One CFO, CFO services, bookkeeping and tax, and payroll processing for startups and small businesses. Unawa, driving digital transformation with secure, legally enforceable electronic signatures and robust AML compliance. SchoolTech, all-in-one AI integrated school and learning management system. Better Support, a Manila-based BPO company. They have a referral program for people who can bring in new clients. You might know a Western-based business that needs better support. Britanna, enterprise-grade ERP solution that fits a small and medium business
budget. Wonder Brand, data science-driven brand strategy and design for emerging markets. Drive Manila, Philippines' largest peer-to-peer car rental community. East Point Business Outsourcing Services, one-stop shop for streamlined business solutions for MSMEs such as business registration, bookkeeping, and more. Doon, Philippines' first fully insured peer-to-peer car sharing marketplace. DiviCode Technologies Incorporated, IG Solutions specializing in software development, blockchain smart contracts, digital wallets, and cybersecurity. Looking for buy and sell online with Sigurado sellers. NutriCoach, personalized nutrition and weight loss programs for you. This episode is powered by Lablog, Sugbudok, JIA Engineering Solutions, Algacon Aquafeeds, 1ALJ, Grey Wolf Technologies Philippines, Pareto Consulting, Jure.ph, Big Giant Games, Pahatid PH, Wasteless PH, Tech Tribe, Yay, Uplift Code Camp, Board Prep, Dohey Philippines, Edfolio, Hive Rooms, Kazam, CodeSham, Sirius MD. Support the podcast through the links in the description.